Wala kang utang na loob, Maris. Matapos ka naming kupkupin mula sa putikan at bigyan ng marangal na pangalan, ganito pa ang isusukli mo sa pamilyang ito. Isang kataksilan na kailanman ay hindi ko mapapatawad. Ang boses ni Doña Celestina ay tila matalim na talahib na humihiwa sa katahimikan ng malawak na sala. Sa mga sandaling iyon, bahagyang nangangatog ang mga kamay ni Maris habang hawak ang isang pilak na tray. Doon ay nakapatong ang isang mangkok ng mainit na sarsay ni Mie. O nga sasa, na maingat niyang niluto sa loob ng 12 oras. Ang kanyang mga mata ay mapupula dahil sa puyat at ang kanyang mga daliri ay may mga sariwang paltos dahil sa init ng kalan. Lahat ng yun ay tiniis niya upang mapagsilbihan ang biyenang kailanman ay hindi siya tinuring na tao. Dahan-dahang binitawan ni Maris ang tray sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng porselana na tumama sa matigas na kahoy ay tila isang babala. Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang lalamunan ay parang tuyong lupa na hindi madaluyan ng tubig. Tumingin siya kay Doña Celestina na noon ay may hawak na tumpok ng mga larawan. Ipinukol ng matanda ang mga retrato sa kanyang mukha. Kumalat ang mga piraso ng papel sa malamig na sahig. Bawat isa ay nagpapakita ng isang babaeng kamukha niya na tila may kalandiang kaharap na ibang lalaki sa isang madilim na silid. Hindi ito totoo, Mami. Alam niyo pong hindi ko magagawa yan. Buong buhay ko ay ibinigay ko sa pagsisilbi sa inyo at kay Adrian. Lumingon si Maris sa kanyang asawa na noon ay nakatayo sa isang sulok, nakatalikod at tila ayaw siyang tignan. Ang kanyang huling pag-asa ay nakasalalay sa lalaking ipinangako siyang lilingapin sa hirap at ginhawa. Ngunit nang humarap si Adrian, walang bakas ng awa sa kanyang mga mata. Ang tanging nakita ni Maris ay ang parehong puot at pandidiri na laging ipinapakita ng kanyang ina. Adrian, please, maniwala ka sa akin. Look at me, Adrian. Alam mong hindi ako yan. Fake ang mga pictures na yan. Maris, tama na. Nakakapagod na ang mga drama mo. Sabi ni Mommy, pati ang mga secret recipes ng pamilya ay tinangka mong ibenta sa mga kalaban natin. Sabi ko naman sa'yo, huwag mo kaming gagawing tanga. You are just a burden to this family, Maris. Pabigat ka lang sa simula pa lang. Ang bawat salitang binitawan ni Adrian ay tila mga punyal na bumaon sa dibdib ni Maris. Higit pa sa sampal ng kanyang biyenan, ang pagtalikod ng kanyang asawa ang tuluyang nagpaguho sa kanyang mundo. Ang hangin sa loob ng silid ay tila nawala at ang paligid ay nagsimulang umikot. Ang mangkok ng mainit na sarsa na kanina lamang ay simbolo ng kanyang pagmamahal ay natagyan ng kamay ni Doña Celestina. Ang malakas na tunog ng pagkabasag ng porselana sa sahig ay umalingaw-ngaw sa buong bahay, kasabay ng pagtalsik ng mainit na likido sa paanan ni Maris. Hindi niya nararamdaman ang hapdi ng paso sa kanyang balat dahil ang hapdi sa loob ng kanyang puso ay mas matindi pa sa anumang apoy. Umalis ka na, Maris. Ngayon din, wag na wag ka nang magpapakita sa amin. Iwanan mo ang lahat ng gamit na binili namin para sa'yo. Wala kang karapatang magdala ng kahit anong galing sa pamilyang ito. Ngunit ang mga anak ko, ang kambal ko, nasaan sina Maya at Mutya? Huwag kang mag-alala, isasama mo sila. Ayaw naming mamantsahan ang dugo ng mga anak ni Adrian ng dumi ng isang katulad mo. Palayasin ang babaeng yan. Sa isang iglap, ang mga tauhan ng bahay na dati ay yumuyukod sa kanya ay tila naging mga estranghero. Kaladkad siyang inilabas patungo sa gate. Ang kanyang 2 maliliit na anak na noon ay umiiyak at nanginginig sa takot ay itinulak palabas kasama niya. Ang mga maliliit na backpack ng mga bata na naglalaman lamang ng ilang pirasong lumang damit ay itinapon sa putikan. Kasabay ng marahas na pagsasara ng malaking pintuang bakal ay ang biglang pagbuhos ng malakas na ulan. Tila nakikisama ang langit sa pait ng kanyang kapalaran. Ang kalsada ay madilim at ang tanging liwanag ay ang kidlat
na paminsan-minsang gumuguhit sa ulap. Yakap-yakap ni Maris ang nanginginig na sina Maya at Mutya sa ilalim ng isang puno, habang ang kanilang mga damit ay basang-basa na. Ang bawat patak ng ulan ay tila sumasabay sa mga luhang hindi na niya mapigilan. Wala siyang pera, wala siyang matutuluyan, wala siyang kahit ano, kundi ang dalawang batang umaasa sa kanya. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na ginugol ang bawat sandali sa pag-aalaga sa mga taong ngayon ay nagtapon sa kanya na parang basura. Isang mapait na tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan habang nakatingin sa malaking mansyon na dati niyang tinawag na tahanan. Bakit ang kamay na nag-alay ng buong pag-ibig at sakripisyo ay siya ring kamay na itataboy at hahayaang mamatay sa gitna ng dilim at ulan? Sa gitna ng kanyang paghikbi, isang anino ang dahan-dahang lumapit sa kanila. Hindi na nararamdaman ni Maris ang mga patak ng ulan sa kanyang ulo. Bagkus ay isang itim na payong ang bumungad sa kanyang paningin. Sa gitna ng hagulhol ng hangin, isang mahinahon ngunit baritonong boses ang bumasag sa kanyang kawalan ng pag-asa. Tumayo ka na riyan. Hindi nararapat na ang isang katulad mo ay lumuluhod sa putikan para sa mga taong hindi marunong tumingin sa halaga ng puso. Napaangat ang tingin ni Maris. Sino ang lalaking ito na naglakas loob na damayan siya sa oras na tinalikuran siya ng lahat? At ano ang kinalaman ng amoy ng sariwang damo at luya na tila nagmumula sa lalaking ito sa kanyang magiging bukas? Hindi mo kailangang mahiya sa gutom, Maris. Ang dapat ikahiya ay ang mga busog na walang puso. Silang mga nakatira sa palasyo, ngunit ang kaluluwa ay kasing dumi ng putikan. Ang boses ni Anton ay nanatiling mahinahon habang ginagabayan niya ang mag-ina patungo sa isang sulok ng palengke na hindi naabot ng talsik ng ulan. Ang lugar ay amoy bulok na gulay at basang semento, malayo sa bango ng mamahaling pabango na kinagisnan ni Maris sa mansyon. Dinala sila ni Anton sa isang maliit at lumang bodega na punong-puno ng mga bakanteng kahon ng prutas. Isinuot ni Anton ang kanyang makapal na jacket sa nanginginig na balikat ni Maris. Ang amoy ng sariwang luya at tuyong damo mula sa tela ay tila nagbigay ng panandaliang init sa kanyang nanlalamig na pagkatao. Walang hininging kapalit ang lalaki. Iniwan lamang niya ang isang supot ng pandesal at isang bote ng tubig bago ito dahan-dahang naglakad palayo. Lulan ng kanyang luma at kakarag-karag na sasakyan. Nang sumapit ang madaling araw, ang ginaw ng umaga ay gumising kay Maris. Ang kanyang mga binti ay namamanhid sa pagkakaupo sa matigas na sahig habang nakasandal ang dalawang anak sa kanyang bisig. Nagising si Maya at Mutya na may luha sa mga mata. Ang kanilang maliliit na tiyan ay tumutunog sa matinding gutom. Ang pandesal na iniwan ni Anton ay matagal nang naubos. Mama, gutom na po kami. Gusto ko po ng mainit na sabaw. Ang boses ni Mutya ay tila isang punyal na muling bumaon sa puso ni Maris. Tumingin siya sa paligid ng palengke na nagsisimula ng mabuhay. Wala siyang pera, wala siyang kahit ano. Ngunit bilang isang ina, hindi niya hahayaang mamatay ang kanyang mga anak sa gutom. Tumayo si Maris, inayos ang gusot-gusot niyang damit, at lumapit sa mga tumpok ng basura sa dulo ng palengke. Doon, nakita niya ang mga itinapong dahon ng pechay na bahagyang lantana at ilang piraso ng luya at sibuyas na may mga uka na. Sa bawat pagyuko niya sa putikan upang pulutin ang mga tira-tirang iyon, tila unti-unting nadudurog ang kanyang natitirang dangal. Anong ginagawa mo rito, bata? Hindi para sa mga katulad mong mukhang senyora ang basurahang ito. Isang matandang babae ang biglang lumitaw sa likod niya. Ang balat nito ay kasing kululubot ng tuyong dahon at ang kanyang mga mata ay tila nakakakita hanggang sa kaloob-looban ng kaluluwa ni Maris. Hawak nito ang isang sako ng mga plastik na bote. Ito si Isabela. Kailangan ko lang pong pakainin ang mga anak ko, Lola. Pasensya na po.
Kumuha si Maris ng isang maliit na piraso ng tinapay na itinago niya sa kanyang bulsa, ang huling piraso na balak sana niyang kainin, at inabot ito kay Isabela. Isang pag-aalay ng huling pag-asa sa isang estranghero. Tinitigan ni Isabela ang tinapay, pagkatapos ay tumingin kay Maris. May kung anong nagbago sa mukha ng matanda. Isang bahagyang paglambot na hindi mo aakalaing magmumula sa isang taong tila tinalikuran na rin ng mundo. Hiram mo muna ang kalan ko sa dulo. At ito, isama mo ito sa niluluto mo. Inabutan siya ni Isabela ng isang dakok ng bigas na nakabalot sa lumang dyaryo. Sa ilalim ng isang maliit na tolda, sinimulan ni Maris ang pagluluto. Kahit ang mga sangkap ay galing sa basura at ang tubig ay mula sa gripo ng palengke, ang bawat galaw ng kamay ni Maris ay tila isang ritual. Ang paghiwa niya sa luya ay may kasamang pag-iingat. Ang paghahalo sa kaldero ay may kasamang panalangin. Ang usok na nagmumula sa kalan ay nagsimulang magdala ng amoy na kakaiba. Amoy na tila may buhay, may pag-asa, at may pag-ibig. Nang maluto ang lugaw, unang pinakain ni Maris ang kanyang mga anak. Nakita niya ang muling pagsilay ng kulay sa mga pisngi ni Maya at Mutya sa bawat higop ng mainit na sabaw. Pagkatapos, kumuha siya ng isang mangkok para kay Isabela. "Tikman niyo po, Lola. Salamat po sa bigas." Kinuha ni Isabela ang kalawanging kutsara at tumikim ng isang subo. Biglang tumigil ang matanda. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kutsara ay bahagyang nanginig sa kanyang kamay. Ang lasang iyon, ang tamang balanse ng alat, ang anghang ng luya, at ang linamnam na tanging ang isang dalubhasang kamay lamang ang makakagawa. Tila bumalik ang kanyang alaala 30 taon na ang nakalilipas sa isang kusinang puno ng kislap na kailanman ay hindi na niya nabalikan. Sino ka ba talaga? Ang lasang ito, hindi ito galing sa isang ordinaryong tao. May kaluluwa ang luto mo, bata. Isang kaluluwang pilit na ninanakaw ng mga taong walang konsensya. Hindi nakasagot si Maris. Nanatili siyang nakatingin sa kanyang mga anak. Mula sa malayo, sa likod ng isang tumpok ng mga sako, nakatayo si Anton. Pinagmamasdan niya si Maris na buong pagmamahal na pinupunasan ng mantsa ng lugaw sa bibig ng kanyang mga anak. Doon, sa gitna ng mabaho at maduming palengke, nakikita ni Anton ang isang liwanag na mas maliwanag pa sa anumang diamanteng suot ng mga mayayaman sa lungsod. Sayang ang mga kamay mo, Maris. Gusto mo bang bawiin ang lahat ng ninakaw sa'yo? Ang dangal mo, ang pangalan mo, at ang buhay na nararapat para sa mga anak mo? Hinawakan ni Isabela ang braso ni Maris ng mahigpit. Ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng awa, kundi nag-aapoy sa isang lihim na layunin. Isang malamig na hangin ang umihip sa paligid. Dala ang balita ng isang paparating na bagyo. Sino ang taong ito na tila may alam sa kanyang nakaraan? At bakit ang mga salita ni Isabela ay tila isang sumpa at pangako na babago sa bawat hibla ng kanyang kapalaran? Hindi ka nag-iisa sa dilim, Maris. Ang bawat sugat sa iyong puso ay may kaparehong bakas sa aking mga palad. 30 taon ko nang pasan ang bigat na kasalukuyan mo pa lamang nararamdaman. Ang boses ni Isabela ay tila isang babala mula sa nakaraan habang ginagabayan niya si Maris at ang mga bata patungo sa isang dulo ng palengke. Doon, sa likod ng mga nagtataasang sako ng bigas, ay matatagpuan ang isang maliit na barong-barong. Ang bubong nito ay tagpi-tagping yero at ang dingding ay gawa sa mga lumang kahon ng prutas. Ngunit sa loob, sa kabila ng kaliitan ng espasyo, ay ang amoy ng kinataman ng kahoy at tuyong paminta na tila nagbibigay ng kakaibang katahimikan. Pinatulog ni Maris ang kambal sa isang maliit na papag. Nang masiguro niyang himbing na ang mga bata, naupo siya sa harap ni Isabela. Sa gitna nila ay isang lumang baul na gawa sa narra. Kupas na ang kulay, ngunit nananatiling matatag. Dahan-dahang binuksan ng matanda ang baul at tumambad sa paningin ni Maris
ang mga tumpok ng notebook na ang mga pahina ay kulay kape na sa kalumaan. Ang mga ito ay hindi lamang mga salita, Maris. Ito ang kaluluwa ng bawat putahing nagpayaman sa pamilya ni Doña Celestina. Ang bawat tuldok at bawat guhit dito ay dumanas ng dugo at pawis ko. Napatitig si Maris sa mga sulat kamay. Nakilala niya ang ilang mga pangalan ng putahe na sikat sa kanilang restaurant, ngunit ang mga sukat at lihim na sangkap dito ay mas detalyado at mas malalim. Ikinuwento ni Isabela ang katotohanang matagal nang ibinaon sa limot. Siya ang tunay na utak sa likod ng tagumpay ng pamilya. Siya ang dating punong tagapagluto na pinagkatiwalaan ni Celestina hanggang sa maisipan ng matanda na angkingin ng lahat. Ginamit niya ang parehong patibong sa akin, Maris. Pinagbintangan niya akong nagnanakaw ng pondo. Gumawa siya ng mga pekeng dokumento at ipinakulong ako nang walang kalaban-laban. At nang makalaya ako, wala na akong kahit ano. Ninakawan niya ako ng dangal, ng pangalan, at ng kinabukasan. Ang bawat salita ni Isabela ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy na galit sa dibdib ni Maris. Hindi siya ang unang biktima. Si Doña Celestina ay isang manghuhuthot ng buhay. Isang anino na kumukuha ng liwanag ng iba upang siya ang kuminang. Napagtanto ni Maris na ang kanyang pagpapakasakit sa loob ng maraming taon ay bahagi lamang ng isang paulit-ulit na siklo ng kasamaan. Samantala, sa loob ng malawak na dining room ng mansyon, nakaupo si Adrian sa gitna ng katahimikan. Sa harap niya ay ang pinakamahal na pagkain na inihanda ng mga bagong tagapagluto, ngunit sa bawat subo niya, ang pagkain ay tila karton na walang lasa. Hinahanap-hanap ng kanyang panlasa ang lambot ng pagmamahal na laging isinasama ni Maris sa kanyang niluluto. Ang bawat sulok ng bahay ay tila sumisigaw ng pangalan ng babaeng kanyang itinapon. Ngunit sa halip na pagsisisi, ang nararamdaman niya ay ang bigat ng kanyang sariling karuwagan na hindi niya maamin. Bumalik ang eksena sa maliit na barong-barong. Hinawakan ni Isabela ang mga kamay ni Maris, ang mga kamay na may mga paltos at sugat mula sa pagkayod. Maris, ang paghihiganti ay hindi laging sa pamamagitan ng marahas na paraan. Kung minsan, ang pinakamatinding ganti ay ang pagpapakita sa kanila na hindi nila kayang patayin ang apoy sa loob mo. Tuturuan kita. Hindi lang kung paano magluto, kundi kung paano gamitin ang bawat lasa upang bawiin ang lahat ng kinuha sa atin. Ngunit kailangan mong maging matatag. Ang pagsasanay na ito ay hindi para sa mga mahihina ang loob. Tumango si Maris. Sa mga sandaling iyon, ang takot ay napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Nagsimula ang kanyang unang aralin sa gitna ng dilim. Pinapikit siya ni Isabela at pinahulaan ang bawat amoy ng pampalasa na inilalapit sa kanyang ilong. Kailangan niyang makakita sa pamamagitan ng kanyang pang-amoy at pakiramdam. Ang bawat patak ng pawis ni Maris ay tila isang panata na hindi na siya muling luluhod sa sinuman. Ngunit habang abala ang dalawa sa loob ng barong-barong, isang lalaking naka-jacket ng itim ang lalong nagpapahigpit ng kanyang pagkakahawak sa isang cellphone habang nagmamasid mula sa malayo. Nakatitig ang lalaki sa pintuan ng tinitirhan ni Maris. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, ngunit ang bawat galaw niya ay tila isang mandaragit na naghihintay ng tamang pagkakataon upang sumakmal. Sino ang nagpadala sa lalaking ito at hanggang saan ang kayang gawin ni Doña Celestina upang masiguro na hindi na muling makakaahon ang babaeng kanyang sinira ang buhay? Isang tunog ng pag-andar ng makina ng sasakyan ang bumasag sa katahimikan ng gabi sa palengke. Ang anino ng lalaki ay dahan-dahang nawala, ngunit ang panganib ay tila nanatiling nakalutang sa hangin, naghihintay sa susunod na kabanata. Ang bawat pagtulak sa mabigat na kariton ay tila pagtulak sa sarili niyang kapalaran, palayo sa putikan. Ang kahoy na gulong nito ay umiingit sa bawat pag-ikot.
Tila isang reklamo laban sa hindi pantay na semento ng kalsada. Ngunit para kay Maris, ang bawat tunog na yon ay musika ng kanyang kalayaan. Sa tulong ng ilang pirasong kahoy na itinabi ni Anton at mga gulong mula sa sirang padyak, nabuo ni Maris ang kanyang munting hapag ng pag-asa. Hindi ito gawa sa mamahaling marmol o nara, kundi sa mga pinagtagpi-tagping pangarap. Sa ibabaw ng kariton ay isang maliit na kalan, isang kalderong itim na tila saksi sa kanyang mga puyat, at ang bango ng sariwang sampalok na nagsisimulang kumalat sa hangin. Noong unang araw, ang tanging kasama niya ay ang kaba sa kanyang dibdib. Nakatayo siya sa gilid ng palengke. Pinagmamasdan ang mga taong nagmamadali. Tila walang nakapapansin sa isang inang may dalawang batang nakaupo sa tabi ng kanyang kariton. Ang kanyang sinigang na isda ay nanatiling mainit. Ang usok nito ay tila isang paanyayang hindi pa tinatanggap. "Good morning, Maris. Mukhang masarap ang niluluto natin ngayon, ha?" Ang baritonong boses ni Anton ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na umaga. Lumapit siya, dala ang isang maliit na bangkito. Hindi siya nagtanong kung may benta na ba si Maris. Sa halip, naupo siya ng diretso at iniabot ang isang barya. Isang bowl nga, yung maraming sabaw. Nagugutom na ako sa amoy pa lang. Nanginginig ang kamay ni Maris nang iabot niya ang mangkok kay Anton. Pinanood niya ang lalaki habang dahan-dahang humihigop ng sabaw. Sa bawat paglunok ni Anton, tila tumitigil ang tibok ng puso ni Maris. Nang ibaba ni Anton ang kutsara, tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Maris. Ang kanyang tingin ay hindi puno ng awa, kundi ng tunay na paghanga. "Maris, ang sarap! Parang nayayakap ang puso ko sa init nito. Hindi lang ito pagkain eh. This is something else. You have a gift." Ang simpleng pagkilalang iyon ay tila nagpabukas sa isang dam. Biglang lumapit ang isang kargador, pagkatapos ay isang tindera ng isda. Hanggang sa ang kanyang maliit na kariton ay napalibutan na ng mga taong naghahanap ng init ng tunay na lutong bahay. Sa bawat barya na inilalagay sa kanyang maliit na lata, nararamdaman ni Maris ang bigat ng kanyang kahapon na unti-unting gumagaan. Nang sumapit ang hapon, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Mabilis na itinulak ni Maris ang kariton sa ilalim ng isang malapad na yero ng tindahan. Sumunod si Anton, bitbit ang mga gamit ni Maris upang hindi mabasa. Doon, sa gitna ng ingay ng mga patak ng ulan sa bubong, nahanap nila ang isang sandali ng katahimikan. Magkatabi silang nakatayo. Halos magkadikit ang kanilang mga balikat. Naamoy ni Maris ang bango ng ulan na humahalo sa amoy ng luya mula sa kanyang kariton. Napansin niya ang isang maliit na patak ng ulan sa noo ni Anton. Nang walang pag-aalinlangan, kinuha ni Maris ang kanyang malinis na bimpo at dahan-dahang pinunasan ang noo ng lalaki. Saglit na napatigil si Anton. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Maris, puno ng isang damdaming hindi pa kailangang bigyan ng pangalan. Hinawakan ni Anton ang kamay ni Maris. Isang haplos na panandalian lamang, ngunit sapat na upang maramdaman ni Maris ang seguridad na matagal nang ipinagkait sa kanya. "Salamat, Anton. Sa lahat." Bulong ni Maris. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. "Wala yon, Maris. Karapat-dapat kang tulungan. Huwag mo nang iisipin na mag-isa ka." Sa kabila ng kanilang munting tagumpay, may isang misteryong nagsisimulang mabuo. Bago matapos ang araw, isang lalaking nakauniporme ng isang sikat na courier ang lumapit at bumili ang lahat ng natitirang ulam ni Maris. Hindi ito kumain. Sa halip ay maingat na inilagay ang mga pagkain sa isang insulated bag at mabilis na sumakay sa isang mamahaling sasakyan na naghihintay sa labas ng palengke. Sino ang taong ito na bumibili ng maramihan nang hindi man lang tinatanong ang presyo? Samantala, sa loob ng isang malamig at marangyang opisina, binuksan ni Doña Celestina ang isang lalagyan ng pagkain. Ang amoy ng sinigang na sampalok ay agad na bumalot sa buong silid. Isang subo pa lamang,
at ang kanyang muka ay agad na namutla. Ang lasang ito, ang saktong asim na may kasamang tamis ng pag-aalaga, ay ang lasang matagal na niyang ninakaw ngunit hindi kailanman nagaya. Impossible, bulong ni Celestina. Ang kanyang boses ay puno ng galit at takot. Saan niyo nakuha ang pagkaing ito? Ang baso sa kanyang kamay ay dahan-dahang uminit sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Kung buhay ang lasang ito, ibig sabihin ay may isang taong naglakas loob na buhayin ang nakaraang pilit na niyang ibinaon sa limot. Hindi pwedeng manatiling buhay ang isang damong ligaw sa gitna ng aking hardin. Bunutin niyo ang ugat nito bago pa ito kumalat at sirain ang lahat ng pinaghirapan ko. Ang utos ni Doña Celestina ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon ng kanyang marangyang opisina. Sa harap niya, ang kanyang manager ay nakayuko. Takot na masulyapan ang nag-aapoy na galit sa mga mata ng matanda. Alam ni Celestina ang lasang iyon, ang lasa ng pag-ibig na kailanman ay hindi niya nagawang ilagay sa kanyang mga putahe. At ang tanging paraan upang manatili siyang reyna ay ang durugin ang sinumang nagtataglay ng regalong iyon. Sa palengke, ang hapon ay nagsisimula pa lamang maging abala. Masayang naghahain si Maris ng mainit na ulam sa isang matandang kargador nang biglang dumating ang tatlong lalaking may malalaking katawan at nakakatakot na tingin. Hindi sila mukhang nagugutom. Ang kanilang mga mata ay naghahanap ng gulo. Hoy! Ang dumi naman ng pagkain mo. May nakita kaming langaw dito. Sigaw ng isa sa mga lalaki. Sabay hila sa lamesang gawa sa kahoy. Ang tunog ng pagkakaladkad ng kahoy sa magaspang na semento ay tila isang babala ng panganib. Hindi pa nakakasagot si Maris ay itinulak na ng isa pang lalaki ang kanyang tinitindang ulam. Ang kalderong puno ng mainit na sabaw ay tumagilid at ang tunog ng pagtama ng metal sa sahig ay umalingaw-ngaw sa buong paligid, kasabay ng pagtalsik ng mainit na likido sa putikan. Mama, takot po kami. Nagsimulang umiyak sina Maya at Mutya habang nakatago sa likod ng binti ni Maris. Nanginginig ang buong katawan ni Maris, hindi dahil sa takot para sa sarili, kundi dahil sa sakit na makita ang kanyang pinaghirapang kabuhayan na dinudungisan sa harap ng kanyang mga anak. Nanatili siyang tahimik, ang kanyang mga mata ay puno ng hinagpis habang pinagmamasdan ang kanyang mga tinitinda na unti-unting nayayapakan ng malalaking sapatos ng mga lalaki. Umalis na kayo rito bago pa namin sunugin ang kariton nyo. Huwag kayong magtinda ng basura sa palengkeng ito. Susugod pa sana ang isa sa mga lalaki upang sipain ang huling bangkito ng isang matigas na kamay ang humawak sa kanyang balikat. Si Anton. Ang kanyang muka ay hindi nagpapakita ng galit, kundi ng isang mapanganib na kalmado. Sa likod ni Anton, ang iba pang mga kargador at tindero sa palengke ay nagsimula na ring lumapit. Bawat isa ay may hawak na tila magiging sandata laban sa mga mapangapi. Sa tingin ko ay tapos na kayo rito. Ang palengkeng ito ay para sa mga taong nagtatrabaho ng marangal, hindi para sa mga aso ng mga taong nagtatago sa malalaking mansyon. Ang boses ni Anton ay mababa, ngunit puno ng kapangyarihan. Dahil sa dami ng mga taong nakapaligid, ang mga lalaki ay napilitang umatras. Sa bawat hakbang nila palayo, ang katahimikan sa palengke ay unti-unting bumalik. Ngunit ang pinsala ay nagawa na. Napaluhod si Maris sa gitna ng basang semento. Sinubukan niyang pulutin ang mga piraso ng gulay na nahulog sa putikan, ngunit ang kanyang mga kamay ay sobrang nangangatog. Ang bawat luhang pumapatak sa kanyang pisngi ay tila humahalo sa dumi ng kalsada. Pakiramdam niya ay muli siyang itinapon sa ulan, muling tinanggalan ng karapatang mabuhay ng may dangal. Dahan-dahang lumapit si Anton sa kanya. Hindi siya nagsalita agad. Sa halip, lumuhod din siya sa tabi ni Maris at sinimulang damputin ang mga nabasag na kagamitan. Ang kanyang mga galaw ay puno ng pag-iingat. Tila ba bawat piraso ng basag na plato ay bahagi ng puso ni Maris
na kailangang ayusin. Maris, tumingin ka sa akin. Malumanay na sabi ni Anton, habang ang kanyang kamay ay dahan-dahang nakapatong sa balikat ng babae upang bigyan ito ng lakas. Hindi ito ang katapusan. Ang apoy na sumira sa kariton mo ay siya ring apoy na magluluto ng iyong tagumpay sa susunod na araw. Sa di kalayuan, isang mamahaling sasakyan ang dahan-dahang dumadaan sa gilid ng palengke. Sa loob nito, nakaupo si Adrian, nakatingin sa labas ng bintana. Nakita niya ang kanyang dating asawa. Ang babaeng dati ay laging mabango at maayos, na ngayon ay nakaluhod sa putikan, habang inaaliw ng isang lalaking hindi niya kilala. Isang matinding kurot ng selos at ego ang naramdaman ni Adrian sa kanyang dibdib. Hindi niya matanggap na sa gitna ng dumi at kahirapan, mukhang nakahanap si Maris ng isang sandigang mas matatag pa sa kanya. Nang makauwi sila sa maliit na barong-barong, ang katahimikan ni Maris ay tila mas masakit pa sa kanyang mga hikbi kanina. Ngunit bago matulog, lumapit sa kanya si Isabela. Ang matanda ay may hawak na isang basong mainit na tubig at isang lumang tela. Ang pag-iyak ay para sa mga mahihina, Maris. Ngunit ang pagbangon, pagkatapos mong madapa, ay para sa mga tunay na reyna. Tandaan mo, ang ginto ay kailangang dumaan sa pinakamainit na apoy bago ito maging kasing liwanag ng araw. Huwag mong hayaang patayin ng kanilang dilim ang iyong liwanag. Nakatitig si Maris sa dilim ng gabi habang ang kanyang mga anak ay mahimbing nang natutulog. Sa kanyang isipan, ang bawat salita ni Isabela ay tila isang panunumpa. Bukas, muli siyang gigising. Bukas, muli siyang magluluto. Bukas, ang bango ng kanyang pag-asa ay muling sasakop sa palengke, mas matapang at mas masarap kaysa dati. Ngunit sa kabila ng kanyang determinasyon, isang katanungan ang nanatili sa kanyang puso. Sino ang taong nagpadala sa mga lalaking iyon? At hanggang kailan siya kailangang protektahan ni Anton bago siya mismo ang maging kaisang kalaban ng aninong nagnanais na lamunin siya? Ang kinang ng mamahaling sasakyan ni Adrian ay tila isang malupit na biro sa gitna ng maputik at maingay na palengke. Habang bumababa siya mula sa sasakyan, suot ang kanyang plansadong barong at mamahaling sapatos. Tila ba dinala niya ang isang piraso ng langit sa gitna ng impyerno ni Maris. Ngunit para kay Maris, ang bawat hakbang ng kanyang dating asawa ay tila isang paalala ng lahat ng sakit na tiniis niya sa loob ng maraming taon. Tumigil si Adrian sa harap ng munting kariton ni Maris. Tumingin siya sa paligid ng may halong pandidiri, sa amoy ng isda, sa dumi ng kalsada, at sa pawis na namumuo sa noo ng babaeng dati niyang pinangakuan ng buhay reyna. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang uri ng ngiti na ginagamit niya tuwing nais niyang iparamdam kay Maris kung gaano ito kaliit. Tingnan mo ang sarili mo, Maris. Nakakaawa ka. Amoy mantika at usok ang buong pagkatao mo. Is this really how you want to live? Is this where you want Maya and Mutya to grow up? Ang boses ni Adrian ay puno ng gaslighting. Tila ba siya pa ang nagmamalasakit sa kapakanan ng kanilang mga anak. Inilabas niya ang isang tsekeng puti mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang inilapag ito sa ibabaw ng maruming lamesa ni Maris. I'm giving you a chance, Maris. Take this check. It's enough to buy a small house and start a real business. In exchange, ibigay mo sa akin ang mga bata. I'll give them the life they deserve. My mother is already looking for the best private schools for them. Huwag kang maging madamot. Napatitig si Maris sa tseke, isang pirasong papel na may mga numerong sapat na upang baguhin ang kanyang buhay sa isang iglap. Ngunit sa bawat salitang binitawan ni Adrian, lalong tumitindi ang tibok ng kanyang puso sa galit. Hindi niya nakikita ang pera. Ang nakikita niya ay ang pagtatangkang bilhin ng kanyang kaluluwa at ang kinabukasan ng kanyang mga anak.
Dahan-dahang kinuha ni Maris ang tseke. Saglit na nagniningning ang mga mata ni Adrian. Iniisip na nagtagumpay na naman siya sa kanyang pagmamanipula. Ngunit sa harap mismo ng kanyang mukha, dahan-dahang pinunit ni Maris ang tseke. Ang bawat pagkapunit ng papel ay tila isang tunog ng paglaya ni Maris mula sa mga tanikalang nagtali sa kanya sa pamilya ni Adrian. Itinapon niya ang mga piraso ng papel sa isang vong ng maruming tubig sa paanan ni Adrian. Hindi na bibili ng pera mo ang paghihirap namin, Adrian. At lalong hindi mo mabibili ang mga anak ko. You had your chance to be a father, but you chose to be a coward. Mas gusto ko pang amoy mantika at usok ang mga anak ko kaysa lumaki silang amoy kasing dumi ng konsensya nyo. Ang mukha ni Adrian ay namula sa tindi ng galit at kahihiyan. Hindi niya inasahan na ang mahinang babaeng dati niyang kinokontrol ay magkakaroon ng ganitong klaseng tapang. You'll regret this, Maris. Akala mo ba ay makakayanan mo kami? I have the best lawyers in the city. My mother will make sure na babagsak ka ulit sa putikan kung saan ka nanggaling. Hinding-hindi mo mapapanalo ang laban na ito. Mabilis na sumakay si Adrian sa kanyang sasakyan. Ang pag-ugong ng makina ay tila isang sigaw ng pagbabanta bago ito mabilis na umalis na nagtalsik ng putik sa damit ni Maris. Nanatiling nakatayo si Maris, nanginginig ang kanyang buong katawan, ngunit ang kanyang paningin ay nanatiling matatag. Dahan-dahang lumabas si Anton mula sa likod ng isang tumpok ng mga sako. Narinig niya ang lahat. Hindi niya agad nilapitan si Maris upang bigyan ito ng oras na huminga. Ngunit nang makita niyang tila bibigay na ang tuhod ng babae, mabilis siyang lumapit at inalalayan ito. Huwag kang matakot sa mga banta niya, Maris. Ang pera ay hindi laging sapat upang manalo sa katarungan. May mga kaibigan ako sa lungsod, mga taong marunong tumingin sa katotohanan. I'll make sure you have the best legal help. Hindi ka na muling mag-iisa sa laban na ito. Ang mga salita ni Anton ay tila isang gamot sa sugat ng puso ni Maris. Tumango siya ng bahagya, nararamdaman ng isang kakaibang uri ng lakas na nagmumula sa presensya ng lalaking ito. Ngunit nang makauwi sila sa maliit na barong-barong ng gabing iyon, sinalubong sila ng isang masamang balita. Nakita ni Maris si Isabela na nakaupo sa sahig, hawak-hawak ang kanyang dibdib, habang ang kanyang paghinga ay tila isang pagkakalos sa kanyang lalamunan. Ang bawat pag-ubo ng matanda ay tila isang laban para sa kanyang huling hininga. Lola, anong nangyari? Mabilis na lumapit si Maris at inalalayan ang matanda. Nang ilayo ni Isabela ang kanyang puting panyo mula sa kanyang bibig, nanlaki ang mga mata ni Maris. Ang panyo ay puno ng mga vet ng malapot at itim na dugo. Tumingin si Isabela kay Maris. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Ngunit may kasamang kakaibang liwanag ng determinasyon. Malapit na, Maris. Ang oras ko ay paubos na. Ngunit bago ako mawala, kailangan mong matutunan ang huling lihim. Ang lihim na wawasak sa kuta ni Celestina. Naramdaman ni Maris ang isang matinding takot na lumulukkob sa kanyang puso. Paano niya haharapin ang paparating na bagyo kung ang tanging taong gumabay sa kanya ay unti-unti nang kinukuha ng karamdaman? Isang malamig na hangin ang umihip sa loob ng maliit na barong-barong, tila isang babala na ang susunod na kabanata ng kanilang buhay ay magiging mas madilim at mas mapanganib kaysa sa anumang naranasan nila noon. Ang bawat paghinga ni Isabela ay tila isang mabigat na pakikipagtuos sa kamatayan. Sa loob ng maliit na barong-barong, ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang upos ng kandila na sumasayaw ang apoy sa bawat ihip ng hangin. Humawak si Isabela sa nanginginig na kamay ni Maris. Ang kanyang mga daliri ay kasing lamig ng yelo, ngunit ang kanyang pagkakahawak ay puno ng huling lakas. Maris, makinig ka. Ang sining ng pagluluto ay hindi lamang tungkol sa tamang sukat ng asin o asim. Ito ay tungkol sa paglalagay ng iyong buong pagkatao sa bawat patak ng sabaw. Ang huling lihim na ituturo ko sa iyo. Ito ang magiging sandata mo
laban sa kadiliman ni Celestina. Inilabas ni Isabela mula sa ilalim ng kanyang kakarag-karag na higaan ang isang maliit na notebook na nakabalot sa isang lumang telang pelus. Ang mga pahina nito ay halos madurog na sa kalumaan, ngunit ang mga sulat kamay ay nanatiling malinaw. Ito ang orihinal na resipe ng manok sa gata at luya na nagpasikat sa pamilya Celestina, ngunit may isang sangkap na matagal nang kinalimutan ng matandang donya, ang patawad at ang pag-ibig na nagmumula sa isang mapagpakumbabang puso. Sa sumunod na mga araw, kahit puno ng pag-aalala sa kalusugan ni Isabela, hindi tumigil si Maris sa pagsasanay. Sa gitna ng dilim ng madaling araw, maririnig ang mahinang tunog ng paghiwa niya sa mga sariwang sangkap. Ang bawat galaw ng kanyang kamay ay tila isang sayaw ng pasasalamat. Sinunod niya ang bawat turo ni Isabela, ang tamang oras ng pagpapakulo, ang tamang paraan ng pagpigas sa gata, at ang paglalagay ng saktong anghang ng luya na gigising sa natutulog na diwa. Nang matapos ang niluluto, dinala ni Maris ang unang mangkok sa tabi ng higaan ni Isabela. Dahan-dahang pinatikim ni Maris ang sabaw sa matanda. Isang mahinang nangiti ang sumilay sa maputlang labi ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nangilid ang luha. Nagawa mo, anak. Ang lasang ito ang lasa ng kalayaan. Ngayon, handa ka na. Huwag mong hahayaang mamatay ang lasang ito sa kamay ng mga taong marahas. Ang tawag ni Isabela na anak ay tila isang mainit na haplos sa sugatang puso ni Maris. Sa sandaling iyon, ang relasyon nila ay lumampas na sa pagiging guro at mag-aaral. Sila ay naging isang pamilya na binuo ng parehong sakit at pangarap. Dinala ni Maris ang bagong putahe sa kanyang munting kariton sa palengke. Hindi nagtagal, ang bango ng kanyang luto ay tila isang mahiwagang huni na humahalina sa bawat taong dumadaan. Ang mga kargador, ang mga tindera, at maging ang mga opisyanong napapadaan ay tumitigil upang tumikim. Ang bawat taong humihigop ng sabaw ay nakararamdam ng isang kakaibang ginhawa. Tila ba bawat subo ay nag-aalis ng pagod sa kanilang katawan. Isang hapon, isang lalaking nakasalamin at may hawak na kamera ang lumapit sa kariton ni Maris. Siya ay isang kilalang manunulat ng isang sikat na magasin tungkol sa pagkain. Kinuha niya ang isang mangkok at matapos ang unang subo, hindi na niya nagawang bitawan ng kutsara hanggang sa maubos ang lahat. Sino ang nagturo sa iyo nito? Ang lasang ito ay hindi pangkaraniwang pagkaing kalsada. It's a masterpiece. Ang pahayag ng manunulat habang kinukunan ng larawan si Maris na abala sa paglilingkod sa mga tao. Lumipas ang ilang linggo at isang umaga, isang makintab at makulay na magasin ang nakarating sa marangyang opisina ni Doña Celestina. Ang pamagat sa trangka ay nagniningning, ang nakatagong perlas sa putikan. Ang mahiwagang panlasa ni Maris. Napatitig si Celestina sa malaking larawan ni Maris sa unang pahina. Ang babaeng itinapon niya sa ulan ay ngayon ay nakangiti, puno ng tiwala sa sarili at pinupuri ng buong lungsod. Ngunit higit sa larawan, ang paglalarawan sa lasa ng kanyang pagkain ang lalong nagpakulo sa dugo ng matanda. Impossible! Iyan ang recipe ni Isabela. Paano niya nakuha yan? Ang boses ni Celestina ay puno ng malupit na inggit at takot. Ang papel ng magasin ay nayupi sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Hindi niya hahayaang magtagumpay ang isang basurang katulad ni Maris. Kung ang pananakot sa palengke ay hindi sapat, gagawa siya ng paraan upang tuluyang ibaon sa lupa ang sinumang naglalakas loob na agawin ang kanyang korona. Isang madilim na plano ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Isang planong gagamit sa tanging kahinaan ni Maris, ang kanyang mga anak. Tiningnan ni Celestina ang kanyang manager na nakatayo sa isang sulok. Alamin mo kung saang paaralan papasok ang mga anak niya bukas. Kung ayaw niyang makuha sa pakiusap,
kukunin natin siya sa takot. Sa gitna ng sikat ng araw sa palengke, hindi alam ni Maris na ang kanyang tagumpay ay nagdala rin ng isang mas malaking panganib. Habang masaya niyang pinagmamasdan ng kanyang mga anak na naglalaro sa tabi ng kariton, isang anino ang dahan-dahang lumalapit sa kanila mula sa gilid ng kalsada. Ang bawat pahina ng magasin na nagtatampok sa tagumpay ni Maris ay tila isang baga ng apoy na dumidikit sa balat ni Doña Celestina. Sa loob ng kanyang marangyang opisina, ang katahimikan ay kasing bigat ng isang paparating na sakuna. Ang mga ulat ng kanyang mga restaurant ay lalong bumabagsak. Ang mga loyal na customer ay nagsisimulang maghanap ng lasang may puso na tanging si Maris lamang ang nakapagbibigay ngayon sa buong lungsod. Hindi ako papayag na ang isang basurang galing sa kalsada ang magpapabagsak sa pangalang itinayo ko ng ilang dekada. Kung ayaw niyang makuha sa santong dasalan, kukunin natin siya sa santong paspasan. Ang plano ni Celestina ay simple ngunit mapanganib. Gagamitin niya ang gaganaping ika-50 anibersaryo ng kanilang pamilya upang muling bawiin ang kanyang dangal. Isang marangyang dula ang kanyang gagawin, kung saan ipakikita niya sa lahat na si Maris ay isang hamak na magnanakaw pa rin na nagmakaawa para sa kanyang tawad. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, ang tunay na layunin ay ang makuha ang huling piraso ng recipe na alam niyang hawak ni Maris. Samantala, sa gitna ng palengke, ang munting kariton ni Maris ay tila naging isang dambana ng pag-asa. Habang abala siya sa pagluluto, isang anino ang laging nakamasid mula sa malayo. Si Adrian. Nakatayo ang lalaki sa gilid ng kanyang makintab na sasakyan, pinagmamasdan ang kanyang dating asawa. Hindi na ito ang babaeng laging nakayuko at takot magsalita. Si Maris ngayon ay nagniningning. Ang bawat galaw niya sa harap ng kalan ay puno ng awtoridad at ganda. Nakita ni Adrian si Anton na lumapit kay Maris. Nakita niya kung paano dahan-dahang pinunasan ni Anton ang pawis sa noo ni Maris gamit ang isang malinis na panyo. Ang paraan ng pagtingin ni Anton kay Maris ay puno ng respeto at paghanga. Isang bagay na kailanman ay hindi na ibigay ni Adrian sa kanyang asawa. Isang matinding kirot ng pagsisisi at selos ang humiwa sa dibdib ni Adrian. Napagtanto niya na ang diamanteng itinapon niya sa putikan ay pinulot at pinahalagahan ng ibang lalaki. Upang lalong palakasin ang loob ni Maris, isang sorpresa ang inihanda ni Anton ng hapong iyon. Bit-bit ang ilang kagamitan sa pagkakarpintero. Dahan-dahang inilabas ni Anton ang isang magandang karatula na gawa sa matibay na kahoy. Nakaukit doon ang mga salitang, "Hapag ng pag-asa." Para sa iyo ito, Maris. Hindi na lang ito basta kariton sa gilid ng kalsada. Ito ang simula ng iyong kaharian. Malumanay na sabi ni Anton habang isinasabit ang karatula sa harap ng munting tindahan. Napahinto si Maris. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Hinawakan niya ang magaspang na ukit ng kahoy, nararamdaman ng pagmamahal at suportang ibinuhos ni Anton sa munting regalong iyon. Tumingin siya sa lalaki at sa isang sandali ng kilig at pasasalamat. Dahan-dahan siyang sumandal sa balikat ni Anton. Isang tahimik na pangako ng proteksyon ang naramdaman ni Maris sa bisig ng lalaking ito. Ngunit ang kaligayahan ay tila isang mabilis na anino sa buhay ni Maris. Nang sumapit ang 4:00 ng hapon, ang oras ng pag-uwi ng kanyang mga anak mula sa malapit na paaralan, isang kakaibang kaba ang dumapo sa kanyang dibdib. Karaniwan ay tumatakbo ang kambal patungo sa kanyang kariton habang sumisigaw ng mama. Ngunit lumipas ang 10, 20, hanggang 30 minuto ay walang maya at mutya na dumating. Mabilis na naglakad si Maris patungo sa gate ng paaralan. Ang paligid ay nagsisimula ng dumilim at ang mga bata ay paunti-unti na ring umuuwi. Natagpuan niya ang guro ni Maya na noon ay nag-aayos na ng gamit. "Teacher, nasaan po ang mga anak ko? Hindi pa po sila nakakarating sa pwesto ko." Nagtakang tumingin ang guro sa kanya. "Ah, hindi po ba ninyo alam, Mrs. Maris?
May sumundo na po sa kanila kanina pa. Ang sabi ay lola daw nila at ipinagpaalam sila ni Mr. Adrian. Tila tumigil ang mundo ni Maris. Ang hanging umiihip ay naging kasing lamig ng kamatayan. Alam niya ang ibig sabihin nito. Hindi susundo si Doña Celestina ng walang masamang balak. Ang kanyang mga anak ay ginamit na pain sa isang laro na wala siyang kalaban-laban. Tumakbo siya pabalik sa kanyang kariton, ngunit ang tanging naabutan niya ay isang maliit na backpack na kulay rosas na naiwan sa isang tabi ng upuan. Sa loob nito ay may isang piraso ng papel na may sulat kamay ni Doña Celestina. Kung gusto mong makitang muli ang mga anak mo, pumunta ka sa anibersaryo ng pamilya bukas ng gabi. Magdala ka ng apron dahil ikaw ang magluluto para sa amin. At para sa huling pagkakataon, luluhod ka sa harap ko. Nanginginig ang mga kamay ni Maris habang hawak ang maliit na bag ng kanyang anak. Ang bawat luha na pumapatak sa papel ay tila laso na sumisira sa kanyang huling pasensya. Ang hapag ng pag-asa, nakakasabit pa lamang ni Anton, ay tila isang mapait na paalala ng lahat ng maaari niyang mawala. Nasaan ang kanyang mga anak? At anong klaseng pagpapahirap ang naghihintay sa kanya sa loob ng mansyong dati niyang itinuring na kulungan? Ang bawat tibok ng puso ni Maris ay tila isang malakas na tambol na nanginginig sa kanyang dibdib habang nakatayo siya sa harap ng naglalakihang gintong gate ng mansyon ng mga Celestina. Ang huling beses na narito siya, itinapon siya sa ulan na parang basura. Ngunit ngayon, ang bawat hakbang niya sa loob ng bakuran ay puno ng matinding takot para sa kanyang mga anak na nahahaluan ng isang malamig na puot na unti-unting nagpapatigas sa kanyang kalooban. Sa loob ng malawak na sala, nakita ni Maris ang kanyang kambal na sina Maya at Mutya. Nakaupo ang mga ito sa isang malambot at mamahaling sofa, pinaliligiran ng mga pagkaing hindi nila karaniwang kinakain at mga laruang tila ginto ang halaga. Ngunit sa halip na saya, ang makikita sa mga mata ng mga bata ay ang panginginig at ang paghahanap sa yakap ng kanilang ina. Mabuti naman at dumating ka, Maris. Tingnan mo ang mga anak mo. Mukhang bagay na bagay sila sa ganitong karangyaan. Dito sila nararapat, hindi sa isang barong-barong na amoy usok at basura. Ang boses ni Doña Celestina ay kasing talim ng isang labaha habang dahan-dahan itong lumalapit, hawak ang isang baso ng alak. Ibigay mo na sa akin ang mga anak ko, Celestina. Wala kang karapatang kunin sila nang walang pahintulot ko. Sigaw ni Maris, ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ng matanda. Inilapag niya ang isang tumpok ng mga legal na dokumento sa ibabaw ng lamesa. Ito ang iyong kalayaan, Maris. Pirmahan mo ang kasunduan na ibinibigay mo sa akin ang lahat ng mga orihinal na recipe na nakuha mo kay Isabela at titiyakin ko na mabubuhay ng marangya ang mga anak mo dito. Kung hindi, gagamitin ko ang lahat ng kapangyarihan ko upang patunayan na ikaw ay isang irresponsableng ina na walang kakayahang pakainin ang sariling mga anak. Sa isang sulok, nakatayo si Adrian, nakatingin sa kanyang mga kamay. Tila ba hindi niya kayang sulyapan ang kawalang hiyaang ginagawa ng kanyang ina. Ngunit sa halip na umiyak o magmakaawa, isang kakaibang katahimikan ang bumalot kay Maris. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang cellphone mula sa kanyang bulsa. Sa tingin mo ba ay papayag akong muling maging biktima mo, Celestina? Kanina pa nakabukas ang recorder ng cellphone ko mula nang pumasok ako sa gate na ito. Malinaw na narinig ang pag-amin mo na kinuha mo ang mga anak ko mula sa paaralan nang walang pahintulot ko. At ang pananakot mo sa akin gamit ang mga bata upang makuha ang aking mga recipe. Sa mata ng batas, ito ay kidnapping at extortion. Bahagyang namutla ang mukha ni Celestina, ngunit bago pa man siya makasagot, ang tunog ng paghinto ng ilang sasakyan sa labas ng mansyon ay bumasag sa katahimikan.
Ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa matigas na sahig ay mabilis na lumapit. Bumukas ang pinto at pumasok si Anton kasama ang dalawang opisyal ng pulisya at isang lalaking naka-Amerikana na may hawak na folder. Si Anton ay hindi na mukhang isang simpleng tindero sa palengke. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa proteksyon para kay Maris. Doña Celestina, ito ang court order para sa agarang pagsasauli ng mga bata sa kanilang legal na tagapangalaga. Ang boses ni Anton ay mababa, ngunit nakakapanginig sa bawat nakikinig. At bilang legal na kinatawan ni Maris, handa kaming magsampa ng formal na reklamo laban sa inyo. Mabilis na tumakbo sina Maya at Mutya patungo kay Maris. Buong igting silang niyakap ni Maris. Ang kanyang mga luha ay sa wakas ay bumuhos, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa ginhawa. Bago sila tuluyang lumabas, huminto si Maris sa tapat ni Adrian. Tumingin siya nang diretso sa mga mata ng lalaking dati niyang minahal. Hindi na ako ang babaeng itinapon niyo sa ulan. Nang walang laban, Adrian. Ang bawat luhang pumatak sa kalsada noon ay naging bato na ngayon sa puso ko. Hinding-hindi niyo na muling mahahawakan ang buhay ko at ng mga anak ko. Nang makalabas sila ng mansyon, dinala sila ni Anton sa isang tahimik na lugar. Doon, inihayag ni Anton ang isang katotohanang hindi inaasahan ni Maris. Si Anton ay hindi lamang isang simpleng negosyante. Siya ang isa sa pinakamalaking supplier ng mga sariwang karne at gulay sa lahat ng malalaking hotel at restaurant sa lungsod. Kabilang na ang restaurant ng mga Celestina. Maris, gagamitin natin ang kanilang selebrasyon bukas. Ako ang in charge sa lahat ng sangkap na ihahain sa anibersaryo nila. Ngunit sa halip na ang kanilang mga luma at walang lasang putahe, ang iyong lutong bahay ang magiging bida sa gabing iyon. Pamasok tayo sa pintuan ng kanilang mansyon, hindi bilang mga biktima, kundi bilang mga reyna at hari ng sining na hindi nila kailanman kayang bilhin. Isang bagong pag-asa ang naramdaman ni Maris. Ang kanyang mga kamay na dati ay nanginginig sa takot, ngayon ay handa na sa pinakamalaking hamon ng kanyang buhay. Ngunit paano niya mapapaniwala ang mga mapanghusgang mata ng mga mayayaman sa lungsod na ang pagkaing kalsada ay may mas malalim na halaga kaysa sa anumang handa sa kanilang lamesa? Isang mahiwagang plano ang dahan-dahang nabubuo sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang hangin ay may dalang amoy ng tagumpay, ngunit sa likod ng bawat plano ay may isang panganib na hindi pa nila nakikita. Huwag kang titingin sa likod, Maris. Ang apoy na nasa harap mo ang siyang susunog sa lahat ng pait ng iyong kahapon. Bukas, hindi ka na lang isang inang nagtatago sa dilim. Ikaw na ang liwanag na lulunod sa kanilang karangyaan. Ang boses ni Isabela ay mahina na. Halos isang bulong na lamang na sumasabay sa singaw ng kumukulong sabaw sa loob ng malaking kusina ng warehouse ni Anton. Sa kabila ng kanyang panghihina, naroon pa rin ang matandang guro, nakaupo sa isang silya at pinagmamasdan ang bawat galaw ni Maris. Ang bawat hiwa ng kutsilyo sa sariwang karne, ang bawat pagdurog sa bawang, at ang pagtatantiya sa init ng apoy ay ginagawa ni Maris ng may perpektong ritmo. Sa tulong ng kumpanya ni Anton, si Maris ay ipinasok bilang isang mysterious guest chef para sa ika-50 anibersaryo ng pamilya Celestina. Dahil sa sunod-sunod na pag-alis ng kanilang mga regular na kusinero at ang bagsak na rating ng kanilang pagkain, walang nagawa ang manager ni Doña Celestina kundi tanggapin ang alok ng kanilang pinakamalaking supplier, ang kumpanya ni Anton, na magpadala ng isang dalubhasang magluluto na magliligtas sa dangal ng kanilang handaan. Walang nakakaalam sa loob ng mansyon na ang babaeng kanilang itinapon ay siya palang magluluto ng kanilang huling hapunan ng dula. Maris, magpahinga ka muna. Kanina ka pa rito sa kusina. Ang malambot na boses ni Anton ay nagmula sa pintuan. May hawak siyang isang baso ng mainit na tsa at isang malinis na tuwalya.
Dahan-dahang binitawan ni Maris ang kanyang sandok. Ang kanyang mga balikat ay tila bumigay sa bigat ng emosyon at pagod. Lumapit si Anton at dahan-dahang ipinatong ang tuwalya sa kanyang balikat. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng kusina, ang kanilang mga anino ay tila nagtatagpo sa pader. Isang larawan ng 2 taong nahanap ang isa't isa sa gitna ng unos. Naupo si Maris sa isang lumang selyang kahoy at tumabi sa kanya si Anton. Hindi sila nag-uusap ng malakas. Sapat na ang katahimikan upang marinig ang tibok ng kanilang mga puso. Ipinatong ni Maris ang kanyang ulo sa balikat ni Anton. Nararamdaman ang katatagan ng lalaking ito na naging katuwang niya sa lahat ng laban. Hinawakan ni Anton ang kamay ni Maris. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humahaplos sa mga paltos sa palad ng iyong babae. Natatakot ako, Anton. Paano kung hindi nila matanggap ang luto ko? Paano kung magtagumpay na naman ang kasamaan ni Celestina? Bulong ni Maris, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Ang lasa ng katotohanan ay hindi kayang itago ng anumang ginto, Maris. Niluluto mo ito hindi para saktan sila, kundi para patunayan sa sarili mo na ikaw ay higit pa sa kanilang mga panghuhusga. I'm here. Hinding-hindi kita bibitawan, sagot ni Anton. Sabay halik ng bahagya sa noo ni Maris. Isang halik na puno ng respeto at tahimik na pag-ibig. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ni Maris na ang kanyang ginagawa ay hindi na lamang tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagbawi sa kanyang sariling pagkakakilanlan. Ang bawat sangkap na kanyang inihahanda ay isang bahagi ng kanyang buhay. Ang asim ng kanyang mga luha, ang anghang ng kanyang galit, at ang tamis ng kanyang pag-asa para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Habang ang buong lungsod ay naghahanda para sa pinakamarangyang gabi sa mansyon ng mga Celestina, sa loob ng warehouse ni Anton, ang bango ng pagluluto ni Maris ay tila isang panalangin na umaakyat sa langit. Isang mahiwagang ugnayan ang nabubuo sa pagitan ng bawat putahe at ng kanyang kaluluwa. Ngunit sa gitna ng kanilang paghahanda, isang tawag ang natanggap ni Anton. Ang kanyang muka ay biglang nagbago. Ang kanyang mga kilay ay nagsalubong sa matinding pag-aalala. Tumingin siya kay Maris na noon ay muling bumalik sa harap ng kalan. Anong balita ang natanggap ni Anton na tila naging sanhi ng kanyang panlalamig? At handa ba ang puso ni Maris na harapin ang isang katotohanan hindi lamang magpapabagsak kay Celestina, kundi maaari ring magbago sa tingin niya sa kanyang sariling nakaraan? Ang gabi ay malalim na, ngunit ang mga bituin sa langit ay tila nagtatago, naghihintay sa pagsabog ng katotohanan na magaganap sa susunod na pagsikat ng araw. Ang bawat kislap ng mga diamante at ang tunog ng mga kristal na nagtatama sa loob ng malawak na ballroom ng mansyon ay tila isang pagpapakita ng kapangyarihang matagal nang itinayo ni Doña Celestina. Ang hangin ay amoy mamahaling pabango at alak, ngunit sa likod ng bawat ngiti ng mga panauhin ay ang lihim na panghuhusga sa unti-unting paghina ng pangalan ng masagiw mga Celestina sa mundo ng negosyo. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Doña Celestina, suot ang isang itim na gown na nagniningning sa ilalim ng dambuhalang chandelier. Ang kanyang boses na ipinapadaan sa mikropono ay puno ng pagmamalaki at pagkukunwari. Ang gabing ito ay hindi lamang pagdiriwang ng 50 taon ng aming pamilya. Ito ay pagdiriwang ng katapatan, ng tradisyon, at ng pagmamahal na inilalagay namin sa bawat aspeto ng aming buhay. Ang aming legacy ay mananatiling matatag dahil ito ay itinayo sa pundasyon ng integridad. Mula sa isang madilim na sulok sa itaas ng balkonahe, nakatingin si Maris. Suot niya ang kanyang puting chef's jacket. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang muka ay walang bakas ng takot. Sa tabi niya ay si Anton, na ang kamay ay dahan-dahang humawak sa kanyang siko, isang tahimik na paalala na oras na para sa kanilang huling dula. Handa ka na ba, Maris? Bulong ni Anton. Tumango si Maris. Para kay Isabela, para sa mga anak ko,
at para sa katotohanan. Nagsimulang ihain ang mainit na sabaw ng manok sa gata at luya sa bawat mesa. Ang bango ng sariwang gata na may kasamang anghang ng luya ay agad na sumakop sa buong ballroom na dahan-dahang nangingibabaw sa amoy ng mga mamahaling pabango. Ang mga panauhin na sanay sa mga putahing Pranses at Italiano ay pansamantalang napatigil. Ang kulay ng sabaw na kasing puti ng gatas at ang kintab ng mantika mula sa manok ay tila isang sining sa loob ng bawat mangkok. Isang matandang senador na kilala sa pagiging pihikan sa pagkain ang unang kumuha ng kutsara. Sa unang higop pa lamang, napatigil ang matanda. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nanlaki at dahan-dahan niyang ibinaba ang kutsara habang tila may inaalalang malalim. Ito ang lasa ng luto ng aking ina noong bata pa ako sa probinsya, bulong ng senador. Sapat na upang marinig ng mga nasa katabing mesa. May kung anong init sa sabaw na ito na tila nag-aalis ng lahat ng pagod ko. Ngayon lang ako nakatikim ng ganito sa loob ng maraming taon. Ang bulong ng paghanga ay mabilis na kumalat sa buong ballroom. Ang mga panauhin ay nagsimulang kumain ng may higit na gana. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng tunay na kasiyahan, isang bagay na hindi kayang bilhin ng anumang dekorasyon sa paligid. Napansin ni Doña Celestina ang reaksyon ng mga tao. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa isang pamilyar na kaba. Kumuha siya ng isang kutsara at tinikman ang sabaw. Ang bawat patak ng likido sa kanyang dila ay tila isang lason na nagpapaalala sa kanya ng babaeng kanyang sinira, ang buhay 30 taon na ang nakalilipas. Sino ang nagluto nito? Ang boses ni Celestina ay bahagyang nanginig habang tinatawag ang kanyang manager. Hindi ito ang luto ng ating regular na chef. Sino ang ipinadala ni Anton? Donya, siya po ang mysterious guest chef na inirekomenda ng ating supplier. Sabi niya ay ito raw ang espesyal na putahe para sa inyong anibersaryo. Sagot ng manager na noon ay pawisan na rin sa kaba. Tumayo ang senador at humarap sa entablado. Doña Celestina, binabati kita. Ang pagkaing ito ay ang pinakamagandang regalo na naibigay mo sa amin ngayong gabi. Gusto naming makita ang henyo sa likod ng putaheng ito. Maaari mo ba siyang tawagin dito? Naramdaman ni Celestina ang pagkakapit ng bawat mata ng mga panauhin sa kanya. Wala siyang magagawa, kundi ang sumang-ayon, kahit na ang bawat hibla ng kanyang katawan ay sumisigaw ng panganib. Ilabas ang chef! Utos ni Celestina. Ang kanyang boses ay pilit na pinatatatag. Ang malaking pintuan ng kusina ay dahan-dahang bumukas. Ang liwanag mula sa ballroom ay tumama sa isang figura na naglalakad ng may mataas na noo. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila isang tunog ng paghuhukom. Nang makarating ang chef sa gitna ng liwanag, ang katahimikan sa ballroom ay naging kasing bigat ng isang libing. Ang baso ng alak sa kamay ni Adrian ay dahan-dahang nadulas at bumagsak sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal ay umalingaw-ngaw sa buong silid, habang ang pula ng alak ay kumalat sa puting carpet na parang sariwang dugo. Maris? Ang mahinang bulong ni Adrian ay sapat na upang maging sanhi ng muling pagbulong ng mga panauhin. Nakatayo si Marisa sa harap ng kanyang dating pamilya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Doña Celestina. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang talim na humihiwa sa dula ng mga Celestina. Ano ang sasabihin ni Maris sa harap ng lahat ng taong naging saksi sa kanyang pagbagsak noon? At paano tatanggapin ni Celestina ang katotohanang ang kanyang legacy ay nakasalalay na ngayon sa kamay ng babaeng kanyang itinapon sa putikan? Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay kasing bigat ng isang paparating na bagyo. Nakatayo si Maris sa gitna ng liwanag. Ang kanyang puting chef's jacket ay tila isang baluti ng kadalisayan,
Sa gitna ng madilim na dula ng mga Celestina, sa tabi niya, si Anton ay nanatiling tahimik. Ang kanyang presensya ay tila isang matatag na pader na nagbibigay ng proteksyon at lakas. Ang mukha ni Doña Celestina ay unti-unting naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa matinding galit at takot habang nakatingin sa babaeng akala niya ay tuluyan na niyang nabaon sa putikan. Anong karapatan mong tumapak sa pamamahay ko, Maris? Guards, ilabas ang babaeng yan. Isa siyang magnanakaw. Ninakaw niya ang mga resipe ng pamilya ko. At ngayon, ay may lakas ng loob siyang magpakita rito. Ang sigaw ni Celestina ay puno ng desperasyon. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng emosyon. Ngunit bago pa man makakilos ang mga security guard, tumayo ang isang kilalang food journalist na si Manuel na kanina pa tahimik na kumakain. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng awtoridad, sapat upang mapatigil ang lahat. Doña Celestina, mawalang galang na ang lasang tinikman namin ngayong gabi. Ang flavor signature na ito ay hindi pag-aari ng mga Celestina. Ito ang nawawalang sining ni Isabela. Ang tunay na reyna ng kusinang ito, 30 taon na ang nakalilipas. At ang babaeng nasa harap natin ngayon, ang tanging nakapagbalik ng kaluluwang iyon sa aming mga hapagkainan. Huwag kayong maniwala sa kanya. Binayaran lang siya ng mga kalaban ko. Muling sigaw ni Celestina habang ang kanyang mga mata ay pabalik-balik kay Maris at sa mga panauhin. Dahan-dahang itinaas ni Anton ang isang remote control sa dambuhalang screen sa likod ng entablado na dapat ay magpapakita ng slideshow ng kasaysayan ng pamilya, ay biglang lumitaw ang mga dokumentong hindi inaasahan ng lahat. Ang unang lumitaw ay ang mga orihinal na sulat kamay ni Isabela, kasabay ng mga forensic report na nagpapatunay na ang mga pirma sa paglilipat ng ari-arian noon ay pineke. Pagkatapos, ang mga larawan na ginamit ni Celestina upang i-frame si Maris sa kasong pangangalo niya ay isa-isang lumitaw. Ngunit sa pagkakataong ito, ipinakita ang original at ang edited version. Malinaw na makikita ang mga bakas ng pagmamanipula sa digital na paraan. Ito ang katotohanan na pilit niyong ibinaon sa dilim. Ang boses ni Maris ay malumanay, ngunit bawat salita ay tila isang hagupit sa dangal ni Celestina. Ninakawan niyo si Lola Isabela ng kanyang buhay at tinangka niyo ring gawin yon sa akin. Ngunit ang katotohanan, tulad ng isang masarap na putahe, ay laging humahanap ng paraan upang malasahan ng lahat. Ang mga bulong-bulungan sa ballroom ay naging malakas na ingay ng pagkondena. Ang mga business partner ni Celestina ay isa-isang tumayo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pandidiri. Walang salita silang lumabas ng ballroom. Iniwan ang matandang donya sa gitna ng kanyang gumuguho na imperyo. Sa gitna ng kaguluhang ito, lumapit si Maris sa mesa kung saan naroon ang isang mangkok ng sabaw na bahagyang natapon. Sa halip na sumigaw o magpakita ng galit, dahan-dahan niyang kinuha ang isang malinis na napkin. Sa isang napakaganda at banayad na galaw, pinunasan niya ang isang patak ng sabaw na buong sa gilid ng mesa. Tila ba nililinis niya ang huling mantsa ng dumi na iniwan ng mga Celestina sa kanyang buhay. Ang kanyang mukha ay payapa. Ang kanyang mga mata ay puno ng dignidad na hindi kailanman kayang maabot ni Celestina. Si Adrian, na kanina pa nakatulala, ay tila natauhan. Ang kanyang buong mundo ay nagdilim nang mapagtanto niyang ang kanyang ina ay isang kriminal at ang babaeng itinapon niya ay isang hiyas na hindi na niya muling maaabot. Ang kanyang mga binti ay nanghina at sa harap ng lahat ng natitirang panauhin, dahan-dahan siyang lumuhod sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit niyang inaabot ang vat ng puting jacket ni Maris. Ang kanyang mga daliri ay humawak ng mahigpit sa tela. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pagsisisi at kahihiyan. Maris, patawarin mo ako. Please, Maris. Ang kanyang boses ay tila isang galing sa ilalim ng lupa, puno ng kawalan ng pag-asa. Nakatayo si Maris, nararamdaman ang bigat ng pagkakahawak ni Adrian
sa kanyang damit. Tumingin siya sa kanyang dating asawa. Ang lalaking dati ay tila higante sa kanyang paningin, ngunit ngayon ay tila isang maliit na bata na naliligaw sa dilim. Ano ang gagawin ni Maris sa harap ng pagluhod ng lalaking sumira sa kanyang tiwala? At sa gitna ng pagkapanalo ng katotohanan, handa na ba siyang tuluyang talikuran ang lahat upang simulan ang bagong buhay na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili? Ang dambuhalang chandelier sa itaas ay tila bahagyang nanginginig, anino ng isang pamilyang tuluyan nang naghihiwalay sa ilalim ng bigat ng kanilang sariling kasinungalingan. Ang init ng luha ni Adrian na tumatagos sa puting tela ng jacket ni Maris ay tila isang lason na pilit na dumidikit sa kanyang balat. Nakaluhod ang lalaking dati niyang sinasamba. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng damit ni Maris. Tila ba ito ang huling lubid na magliligtas sa kanya mula sa pagkalunod sa sarili niyang kahihiyan? Maris, please, patawarin mo ako. Nabulag ako ng mga kasinungalingan ni Mommy. I was wrong, so wrong. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Para sa mga bata, Maris, let's be a family again. Ang boses ni Adrian ay nanginginig. Bawat salita ay may halong hikbi na dati ay nagpapalambot sa puso ni Maris. Dahan-dahang iniyuko ni Maris ang kanyang ulo upang tingnan ang lalaking nasa kanyang paanan. Sa loob ng maraming taon, inisip niya na ang kanyang kaligayahan ay nakadepende sa pag-ibig ni Adrian. Ngunit sa sandaling ito, ang tanging nararamdaman niya ay ang isang malalim na pagod at isang matinding kinbi. Isang uri ng awa na ibinibigay sa isang nilalang na walang sariling paninindigan. Hindi ang nanay mo ang sumira sa atin, Adrian. Huwag mo siyang gawing dahilan para sa sarili mong pagkukulang. Ang boses ni Maris ay malamig. Walang bakas ng galit, ngunit puno ng pinalidad. Ang sumira sa atin ay ang kaduwagan mo. Noong itinapon kami sa ulan, noong hinayaan mong tawagin akong marumi, nasaan ang pagmamahal mo? Wala kang ginawa kundi tumalikod. Maris, gagawin ko ang lahat. I'll change, I promise. Pilit na hinahatak ni Adrian ang damit ni Maris. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Hindi na kailangan, Adrian. Dahil ang babaeng minahal mo, ang babaeng handang mamatay para sa'yo, ay matagal na ring namatay sa gabing iyon, sa gitna ng ulan. Ang kaharap mo ngayon ay isang ina na natutong bumuo ng sarili niyang mundo nang wala ka. Walang puwang ang mga duwag sa hapagkainan ko. Sa isang marahas ngunit marangal na galaw, hinila ni Maris ang kanyang jacket mula sa pagkakahawak ni Adrian. Ang tunog ng pagkapunit ng ilang hibla ng tela ay tila tunog ng huling pagkakaugnay ng kanilang mga buhay. Naiwan si Adrian na nakasubsob sa sahig. Ang kanyang mga palad ay nakadapo sa basang carpet na amoy alak at kabiguan. Dahan-dahang lumapit si Anton sa tabi ni Maris. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang matibay na suporta. Kinuha ni Anton ang kanyang sariling itim na coat at dahan-dahang isinampay ito sa balikat ni Maris. Isang pag-aalaga na hindi kailanman na ibigay ni Adrian. Ang bigat ng coat ni Anton ay tila isang baluti na nagbibigay kay Maris ng init at proteksyon. Tumingin si Maris kay Doña Celestina na noon ay nakatulala sa isang sulok, pinaliligiran ng mga opisyal ng pulisya na kanina pa naghihintay. Ang matandang Donya ay tila naging isang estatwa ng kanyang sariling kasamaan. Hindi siya tinapunan ni Maris ng galit. Sa halip, isang mapait na ngiti ang ibinigay niya rito. Isang ngiti ng isang taong tuluyan nang nakawala sa kulungan. Tara na, Anton. Tapos na ang dula sa bahay na ito. Bulong ni Maris. Sabay silang naglakad palabas ng ballroom. Ang bawat hakbang nila ay tila isang paglayo sa anino ng nakaraan. Habang binabaybay nila ang mahabang hallway ng mansyon, nararamdaman ni Maris ang presensya ni Anton sa kanyang tabi, kasing tatag ng isang bundok at kasing payapa ng isang gabi. Walang mga salitang kailangan. Sapat na ang init ng balikat ni Anton na bahagyang tumatama sa kanya.
Paglabas nila sa gate, sinalubong sila ng malinis at malamig na hangin ng madaling araw. Sa malayo, ang langit ay nagsisimula nang magkaroon ng kulay rosas at lila, ang hudyat ng isang bagong umaga. Huminto si Maris at huminga ng malalim. Pakiramdam niya ay sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, ay muli siyang nakahinga nang walang bigat sa dibdib. Salamat, Anton, sa lahat ng ito, sabi ni Maris habang nakatitig sa paparating na liwanag. Wala iyon, Maris. Ngayon, oras na para mabuhay ka, para sa sarili mo at para sa mga anak mo. Ang nakaraan ay abo na, at ang hinaharap ay kasing bango ng iyong mga luto. Nagpatuloy sila sa paglalakad patungo sa sasakyan ni Anton. Sa bawat hakbang, nararamdaman ni Maris ang bigat ng coat ni Anton sa kanyang balikat. Isang paalala na sa gitna ng bawat unos, laging may isang taong handang magsilbing kanlungan. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng sugat, ay nagsisimula ng makaramdam ng isang kakaibang uri ng kapayapaan. Isang kapayapaang nahanap niya sa gitna ng kanyang sariling lakas. Ngunit bago sila tuluyang makaalis, isang pamilyar na anino ang naghihintay sa kanila sa tapat ng kotse. Isang tao na matagal na nilang inaalala na may hawak na isang liham na tila magdadala ng huling balita para sa kanilang kinabukasan. Ang katahimikan sa loob ng maliit na barong-barong ng madaling araw na yon ay hindi nakakatakot, kundi puno ng isang kakaibang uri ng kabanalan. Nang dahan-dahang buksan ni Maris ang pinto, sinalubong siya ng amoy ng tuyong sampagita at ang malamig na simoy ng hangin na nagmumula sa siwang ng mga dingding. Nakita niya si Isabela, nakaupo sa kanyang paboritong silyang kahoy. Ang kanyang ulo ay bahagyang nakasandal sa gilid at ang kanyang mga kamay ay payapang nakapatong sa kanyang kandungan. Tila natutulog lamang ang matanda. May isang manipis na ngiti sa kanyang mga labi na tila ba sa wakas ay nahanap na niya ang sagot sa lahat ng kanyang mga dalangin. Nilapitan siya ni Maris. Dahan-dahang hinawakan ang kanyang kamay na kasing lamig na ng marmol. Walang sigaw ng pait, walang marahas na pagtangis. Ang bawat luhang pumatak mula sa mga mata ni Maris ay tanda ng isang malalim na paggalang at pagmamahal sa babaeng nagturo sa kanya kung paano muling tumayo sa sariling mga paa. Ang libing ni Isabela ay hindi marangya, malayo sa kinang ng mga diamante at kristal na iniwan ni Maris sa mansyon. Ngunit ang munting sementeryo ay napuno ng mga taong ang mga puso ay tunay na nagluluksa. Mga kargador sa palengke, mga tindera ng gulay, at mga batang lansangan na minsan nang nabusog ng pagmamahal ni Isabela at Maris. Sa gitna ng payak na seremonya, nararamdaman ni Maris ang init ng presensya ni Anton sa kanyang likuran. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang nakapatong sa balikat ni Maris, nagbibigay ng lakas na hindi kailangan ng mga salita. Pagkatapos ng libing, habang naglalakad sila sa gilid ng dagat, ibinahagi ni Anton ang balita tungkol sa pamilya Celestina. Ang batas ay mabilis na kumilos. Si Doña Celestina ay kasalukuyan ng nahaharap sa patong-patong na kaso ng pamimeke ng dokumento, pagnanakaw ng ari-arian at pagtatangkang kidnapping. Ang lahat ng kanilang kayamanan ay unti-unti nang kinukuha ng gobyerno bilang bahagi ng investigasyon. Inaalok ka ng mga abogado, Maris, dahil ikaw, ang legal na tagapagmana ni Isabela, maaari mong bawiin ang restaurant at ang mansyon. Sa'yo na ang lahat ng yun ngayon, sabi ni Anton, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa malawak na asul na dagat. Napatigil si Maris. Tumingin siya sa kanyang mga palad, ang mga kamay na dumanas ng sugat, paltos, at dumi ng kalsada. Pagkatapos, tumingin siya sa malayo kung saan ang mga alon ay dahan-dahang humahalik sa pampang. Hindi ko kailangan ng mansyong yon, Anton. Ang bawat sulok ng bahay na yon ay amoy kasinungalingan at pait. Ang tunay na kayamanan na iniwan ni Isabela sa akin ay hindi ang gusali o ang ginto, kundi ang kakayahang lumikha ng isang hapagkainan
na puno ng katotohanan. Hayaan na natin silang mabulok sa sarili nilang dilim. Mas gusto ko ang katahimikan ng aking munting kariton kaysa sa ingay ng kanilang pekeng kaharian. Sa desisyong yon, naramdaman ni Maris ang huling tanikala na bumibitaw sa kanyang puso. Ang pagpapatawad na kanyang nahanap ay hindi para kay Celestina o kay Adrian, kundi para sa kanyang sarili. Pinatawad niya ang kanyang sarili sa pananatili sa isang relasyong walang halaga at pinatawad niya ang kanyang sarili sa bawat luhang inaksaya niya sa mga taong hindi marunong magmahal. Kinuha ni Maris ang isang maliit na sanga ng sampagita mula sa kanyang bulsa, ang huling bulaklak mula sa barong-barong ni Isabela. Dahan-dahan niyang binitawan ang bulaklak sa tubig. Ang puting talulot nito ay sumabay sa agos ng tubig. Dahan-dahang lumalayo hanggang sa maging isang maliit na tuldok sa gitna ng karagatan. Ang amoy ng bulaklak ay panandaliang humalo sa alat ng dagat, tila isang huling paalam at pasasalamat sa kanyang guro. Payapa ka na, Lola. Ang iyong sining ay mananatiling buhay sa bawat putahing iluluto ko. Bulong ni Maris, ang kanyang boses ay kasing linaw ng tubig sa kanyang paanan. Humarap siya kay Anton at sa unang pagkakataon, ang mga mata ni Maris ay walang bakas ng anino ng nakaraan. Nakita niya ang lalaking nanatili sa tabi niya sa gitna ng bagyo. Ang lalaking hindi siya hinusgahan sa kanyang kahirapan, kundi pinahalagahan siya sa kanyang katatagan. Anton, handa na akong magsimula. Hindi na bilang biktima, kundi bilang isang babaeng marunong ng magpahalaga sa sarili niyang hapagkainan. Hinawakan ni Anton ang kamay ni Maris. Ang kanyang pagkakahawak ay matibay at puno ng pangako. Sa ilalim ng naglalarong liwanag ng papalubog na araw, ang kanilang mga anino sa buhangin ay tila nagiging isa. Ang ingay ng mga alon ay naging kasing himig ng isang uyayi. Nagpapaalala na pagkatapos ng bawat unos, laging may isang payapang dalampasigan na naghihintay. Isang huling tingin ang ibinigay ni Maris sa malayo kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo. Ang pait ay wala na. Ang natitira na lamang ay ang bango ng pag-asa na kasing tamis ng gata at kasing init ng luya sa isang malamig na gabi. Ang tunog ng pagpihit ng susi sa pintuang gawa sa matibay na nara ay tila isang himig ng bagong simula na dahan-dahang umaalingaw-ngaw sa buong silid. Nang itulak ni Maris ang pinto, ang sikat ng umaga ay dahan-dahang gumuhit sa makintab na sahig. Tila ba bawat sinag ng araw ay nagbibigay ng basbas sa bagong tahanan ng kanyang mga pangarap. Ito ang hapag ni Isabela at Maris. Isang restaurant na hindi kasing laki ng mga hotel sa lungsod, ngunit ang bawat sulok ay puno ng init na tanging ang isang tunay na tahanan lamang ang makapagbibigay. Ang mga bintana ay malalaki at hinahayaan ang sariwang hangin na pumasok, habang ang mga lamesang kahoy ay nakahanay ng may pag-aalaga. Sa gitna ng pader ay nakasabit ang isang malaking larawan ni Isabela. Nakangiti habang hawak ang kanyang paboritong sandok, isang paalala na ang kanyang sining ay mananatiling buhay sa bawat putahing ihahain sa lugar na ito. Ang araw ng pagbubukas ay hindi naging marangya, ngunit ito ay napuno ng mga taong naging bahagi ng pag-ahon ni Maris. Naroon ang mga kargador mula sa palengke na ngayon ay nakasuot ng malilinis na damit, ang mga tindera na nagdala ng mga sariwang bulaklak, at ang mga batang lansangan na binigyan ni Maris ng espesyal na lamesa. Ang bango ng kumukulong gata, ang anghang ng sariwang luya, at ang tamis ng bagong saing na kanin ay humalo sa tawanan at kwentuhan ng mga panauhin. Sa loob ng kusina, abala si Maris sa pag-aayos ng mga huling order. Ang bawat galaw niya ay puno ng kapayapaan. Wala na ang kaba ng isang inang natatakot sa bukas. Sa kanyang tabi, hindi lumalayo si Anton. Ang lalaking dati ay tagamasid lamang mula sa malayo, ngayon ay katuwang na niya sa bawat hakbang. Nang matapos ang huling sulyap sa mga putahe, dahan-dahang lumapit si Anton kay Maris sa likod ng counter. Hindi sila nag-usap, sapat na ang tingin na pununo ng pagkakaintindihan.
Kinuha ni Anton ang isang malinis na baso at dahan-dahang inalalayan si Maris na maupo sa isang maliit na bangkito upang makapagpahinga. "Nagawa mo, Maris. Napakaganda ng lahat." Malumanay na sabi ni Anton. Ang kanyang boses ay kasing init ng kape sa umaga. Tumingin si Maris sa lalaki. Nararamdaman ang isang kakaibang uri ng kilig na hindi niya akalaing mararamdaman pa niyang muli. Dahan-dahang hinawakan ni Anton ang kamay ni Maris, isang haplos na puno ng respeto at tahimik na pangako. Sa ilalim ng dumadaloy na tubig sa lababo, habang sabay nilang nililinis ang ilang kagamitan, ang kanilang mga balikat ay dahan-dahang nagkadikit. Isang kuryente ng pag-asa at pagmamahal ang dumaan sa bawat hibla ng pagkatao ni Maris. Inilapit ni Anton ang kanyang mukha sa noo ni Maris at dahan-dahan itong hinagkan, isang halik na hindi humihingi ng anuman, kundi ang kaligtasan at kapayapaan ng babaeng kanyang minamahal. Sa sandaling iyon, ang mundo sa labas ay tila tumigil at ang tanging mahalaga ay ang init ng presensya ng isa't isa. "Mama! Papa Anton!" Ang sabay na sigaw ni Maya at Mutya ay bumasag sa katahimikan ng kanilang lulan. Tumakbo ang kambal patungo sa kanila, ang kanilang mga mukha ay nagniningning sa saya, habang yakap-yakap ang mga bagong laruan. Ang pagtawag nila kay Anton na Papa ay tila huling piraso ng puzzle na bumuo sa puso ni Maris. Hindi na sila mga biktima ng kahapon. Sila ay isang pamilyang binuo ng pagpili, hindi lamang ng dugo. Binuhat ni Anton ang dalawang bata, isa sa bawat bisig, habang si Maris ay nakasandal sa kanyang balikat. Sabay silang tumingin sa labas ng bintana, kung saan ang mga tao ay masayang kumakain at nagbabahagi ng kwento sa ilalim ng bubong na itinayo nila ng magkasama. Ang dapit hapon ay dahan-dahang dumarating, ngunit ang ilaw sa loob ng restaurant ay nananatiling maliwanag. Ang hapag ni Isabela at Maris ay hindi lamang naging lugar ng pagkain, kundi naging isang kanlungan para sa mga pusong naghahanap ng init at katotohanan. Sa bawat subo ng mga panauhin, nararamdaman nila ang kwento ng isang inang hindi sumuko, ng isang gurong nagmahal hanggang huling hininga, at ng isang lalaking naging sandigan sa gitna ng unos. Ang bango ng pag-asa ay tuluyan ng nanahan sa puso ni Maris, kasing tamis ng tagumpay at kasing payapa ng isang gabi sa piling ng mga taong tunay na nagpapahalagay sa kanya. Ang kanyang kamay, na dati ay nanginginig sa takot, ngayon ay mahigpit na nakakapit sa kamay ni Anton. At sa bawat paghinga niya, alam ni Maris na sa wakas, nahanap na niya ang tunay na lasa ng kaligayahan. Isang lasa na kailanman ay hindi na muling mananakaw ng sinuman. 5 taon ang mabilis na lumipas, tila mga dahon na tinangay ng malakas na hangin patungo sa isang bagong panahon ng kasaganahan. Sa loob ng kusina ng isang malawak at maaliwalas na bahay, ang amoy ng bawang na iginigisa sa sariwang mantika ay muling namamayani. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang halong kaba ang bawat pag-ikot ng sandok sa kamay ni Maris. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng dapit hapon. Bakas ang kapayapaang matagal niyang ipinaglaban. Isang hapon, habang lula ng kanyang sasakyan patungo sa palengke upang pumiliin ang mga sariwang sangkap, panandali ang huminto si Maris sa isang kanto. Sa gilid ng kalsada, nakita niya ang isang matandang babae na may maruming tapis, dahan-dahang namumulot ng mga plastik na bote sa tabi ng isang basurahan. Ang matandang yon ay si Doña Celestina. Ang babaeng dati ay reyna ng mga diamante, ngayon ay tila anino na lamang ng sariling kasamaan. Hindi kalayuan sa kanya, nakita rin ni Maris si Adrian na may bitbit na lumang bag at nakasuot ng kupas na uniforme ng isang maliit na kumpanya, lulugo-lugo, at tila pasan ng bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Tumingin si Maris sa kanila, ngunit sa halip na puot o galit, ang tanging naramdaman niya ay isang malalim na katahimikan. Hindi niya naramdaman ang pagnanais na bumaba at manumbat.
Ang tunay na pagpapatawad na nahanap ni Maris ay hindi nagmula sa mga salita, kundi sa paglimot. Pinatawad niya sila sa pamamagitan ng pagbuo ng isang buhay na napakaganda, hanggang sa ang mga alaala ng kanilang pagtataksil ay naging kasing labo na lamang ng isang masamang panaginip. Ang kanyang tagumpay ay hindi ang kanilang pagbagsak, kundi ang kanyang sariling pag-ahon. Nang makauwi siya, sinalubong siya ng malakas na tawanan sa loob ng kanilang hapagkainan. Naroon si Anton na abala sa paglalaro sa kanilang bunsong anak na lalaki, habang sina Maya at Mutya ay masayang nag-aayos ng mga plato para sa hapunan. Ang bawat sulok ng bahay ay puno ng pagmamahal na kailanman ay hindi nabili ng ginto. Sa sandaling iyon, alam ni Maris na nahanap na niya ang tunay na katarungan, isang katarungang hindi humihingi ng dugo, kundi nag-aalay ng kapayapaan. Naupo si Maris sa tabi ni Anton at dahan-dahang inihilig ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Ang init ng balat ni Anton at ang tunog ng tawa ng kanyang mga anak ay ang tanging musikang kailangan niyang marinig. Sa kanyang isipan, muli niyang naalala ang turo ni Isabela. Ang bawat sugat ay may paraan ng paghilom at ang bawat pait ay may katumbas na tamis kung marunong kang maghintay at magsumikap. Ang aral na iniwan ng kanyang paglalakbay ay malinaw sa bawat hibla ng kanyang puso. Ang tunay na lakas ng isang tao ay hindi nasusukat sa kung gaano siya kabilis lumaban, kundi sa kung paano siya nananatiling mabuti sa gitna ng isang malupit na mundo. Ang pagluluto ay hindi lamang pagpapakain ng tiyan, kundi pagpapakain ng kaluluwa. At ang pinaka-espesyal na sangkap sa anumang putahe ay ang katotohanang nagmumula sa isang pusong malaya sa anumang pait. Dahan-dahang ipinikit ni Maris ang kanyang mga mata habang dinadama ang haplos ni Anton sa kanyang kamay. Ang gabi ay malalim na, ngunit ang bango ng pag-asa ay nananatiling sariwa sa hangin. Sa wakas, ang kanyang hapagkainan ay buo na, at ang bawat subo ng buhay ay kasing tamis ng isang panalangin na sa wakas ay dininig ng langit.